SB19 Vice Ganda, nagsipag-iyakan pala. May revelasyon kay Pablo. Ayan, so naka-upload po ito sa channel ng Riders PH Studio na mayroong 401,000 subscribers. Okay, so first time kong gagawa ng reaction video sa channel na to. So hindi pa ako nakakapag-subscribe, pero mamaya after nating panoorin, automatic like natin yung video. At the same time, syempre, subscribe natin to. Okay, so meron na po itong 10,837 views sa loob ng 17 oras pa lamang. So bagong bago, kaka-upload nga lang po nito I think kagabi. Okay. Ayan, so bali eto yung MediaCon, presscon or interview, tama ba kung di ako nagkakamali, no? Interview dito nga po sa mga cast ng Breadwinner movie na kung saan ay kinabibilangan ni Vice Ganda, no? Ayan, so na kung saan din ay gagamitin yung soundtrack ng mapa ng SB19. Okay, yan. So kung gusto mo tong panoorin din ng dire-diretso, nasa description yung pinaka-link niyan. I-click mo yung link diyan para direktang mapunta ka sa video na to. Mapanood mo nang walang cut this time kasi reaction video, kaya ika-cut natin to. Okay, so kung gusto mo rin ng gantong klaseng content, syempre wag mong kakalimutang i-like yung video na to, i-subscribe yung channel ko kung bago ka pa lang, click notification bell para ma-update kita kada may lalabas akong gantong klaseng reaction video. Okay, so wag na nating patagalin, i-play na po natin ang SB19 Vice Ganda, nagsipag-iyakan pala. May revelasyon kay Pablo. Let's go! Normal sa kanila pag nandiyan ako sa pagpasko, parang iba pag wala ako. Yung kaya ang masarap sa pakiramdam kasi yung parang bahagi na talaga ako ng pamilya nila. Yun talaga yung bonus ko eh. Bonus na nakuha ko dito sa pagpasok ko rito sa show business. Yung bonus na parang na ako naging miyembro ng pamilya ng napakaraming Pilipino. Bukod sa showtime, yung Pasko talaga, parang bahagi na talaga ako ng selebrasyon ng Pasko ng maraming Pilipino. Kaya natutuwa ako pag sinasabi nila yon. Kaya eto na nga po, gumawa kami ng magandang pelikula para sa inyo po talaga ito, para sa pamilya ninyo. Iikot ba kayo sa Christmas Day? Yes, of course. Ano trip ko yun eh. Oo. Ikot. Inaabangan niya ng mga manonood, yung pag-ikot nyo. Yung mapa ng SB19, was it your personal choice to have that soundtrack in the movie? Ang talagang unang-unang nakapagsabi niyan, si Chris Gasman. Alam ko yung mapa eh, kasi paborito ko yung mapa. Bago pa siya ginamit dito, paborito ko na siya. Pag-usapan na namin yung mapa sa showtime, na-discuss na nga namin. Yung una kong narinig yung mapa, nakakaiyak talaga siya. Yes, kahit yung ibang versions ng mapa, kahit yung pag pinapanood ko yung live performances na meron ng certain... So mapa yung napili nilang soundtrack na gamitin kasi nga po ang pinakang movie title nila is Breadwinner. So isa yung mapa sa talaga namang parang nagpapakita ng kumbaga sa buhay pamilya, 'di ba? Mama at papa, 'di ba? Kumbaga, parang ang mapa ang isa talaga sa magandang gawing soundtrack kasi nga po ito related yung mga lyrics nito, the same time syempre yung melody ng kanta. Talagang nakakaiyak talaga yung kantang mapa. So, ito abangan natin yung movie ng Breadwinner. So, nakikita ko rito yung moving Breadwinner talaga is talagang maiiyak tayo dito kasi nga po is patungkol to sa isang pamilya. Kung paano siguro nagkabuo, kung paano nabuo or kung paano nagkaroon ng problema, 'di ba? No, kumbaga maganda sa masaya sa una, nagkaroon ng problema at sa pinaka-ending is nabuo ulit. Tingin ko ganun yung magiging story ng Breadwinner. So, let's go. Ito ibang versions ng mapa, kahit yung pag pinapanood ko yung live performances na meron isang live performance ng SB19 na kinanta nila yun ng mabagal. Na iyak ako ng iyak, tapos umiiyak din sila dun sa stage habang kinakanta. Sabi ko napakaganda nun. Kaya nung pinitch yun ni Chris Gasman, tapos narinig na din nilang lahat, walang tanong-tanong na bakit iyak ganyan. Ang tanong lang namin lagi ay yung afford ba natin? Yung gano'n. Kasi syempre, tipid-tips din kami sa mga panahon ito, di ba? At maaari, di ba? Pero mabait yung SB19. Madali silang kausap. They're very generous. So dito no, kumbaga kung sinabi ni Vice Ganda na kung afford ba nila yung TF ng SB19 pag ginamit yung mapa. So nangyari kumbaga may usapin pala sila na 'di ba? Syempre kailangan ng budget kasi nga syempre matik gagamitin mo yung isang soundtrack, automatic kailangan magka-budget ka rito, 'di ba? Ito yung SB19. Madali silang kausap. They're very generous. Yes. At happy sila
lalong-lalo na si Pablo na nagamit yung kanta na ginawa niya. Matik, Pablo. Sa pelikula namin. Kasi din niya pala yun na maging soundtrack ng isang kantang ginawa niya. At ang laki lalo ng ikinanda ng pelikula natin dahil sa soundtrack, no? True. Yes, kasi na-encapsulate niya kung ano yung message ng film. Na-encapsulate niya what it is that we're trying to tell, the story that we're trying to impart to the audiences, especially the message. Na-encapsulate ng song na yun. It's both bittersweet, it's parang binibigyan natin ng tribute, diba? Yung mapa. Pero yung mapa na yan, maiintindihan nila din kung bakit siya mapa din para sa pelikula namin and how we were able to personalize it and make it really. So hindi man gamitin sa movie ang mapa, talagang pagka talagang ni-revise mo yung pinakang lyrics talaga niya, masasabi mong ang ganda ng lyrics talaga, no. Tapos biglang mapapaloob pa sa isang movie na katulad ng ganito, no. So talagang sobra yan. Talagang nakakaano yan. Kumbaga, syempre, ganito yung movie tapos ganito yung soundtrack. Ay, talagang mapapaiyak ka talaga. Para sa pelikula namin and how we were able to personalize it and make it really an important part of the story. Alright. Okay. Ito, interesting tong question na to. Kasi, I think marami makaka-relate dito. It's for siguro kung sino gusto sumagot. Hanggang kailan ka pwedeng... Kaya sagutin ni Argus yan. Argus. Hanggang kailan ka pwedeng tumanaw ng utang na loob sa pamilya mo? Applicable pa rin ba ang mga katagang nanay, tatay mo pa rin yan kahit toxic na sila sa buhay? Yan na. So I think, isa to sa mga naging debate online, yung until when ka magkakaroon ng utang na loob sa pamilya, yung magiging tutulong sa pamilya. So, hanggang kailan? Siguro, who wants to answer? Miss Gladys Reyes, sabi na kinabahan siya. Sign off shoulder mo, no? Kung mo sasagutin. Sign off shoulder. Tanggap na ako. The question pala is from Ken Quinto of Kapamilya Kingdom. Hello. Masasagot ni Gladys yan. Pinagkandaan niya to. Nagpaselopate nga ng burgundy ngayon. Hindi. Alam mo yan. Talaga makintap talaga. Makintap talaga yung Loko talaga to si Vice. Burgundy luma naman. Ang ganda ni Gladys. Hindi burgundy tawag dyan. Parang tumatanda. Luma na yung burgundy. Pero anyway, ako kasi personally, yung pagtanaw ng utang na loob, hindi kasi parang utang na loob ang tawag ko dun di ba? Kasi kung ang pagtanaw ng utang na loob, yung dapat ba kailangan habang buhay mong tinutulungan yung pamilya mo dahil pagtanaw mo yun ng utang na loob sa kanila. Pero kasi hindi utang yun dahil syempre magkakapamilya kayo, di ba? Yes. Talaga namang normal dapat na nagtutulungan. Kung sino yung wala, yun ang tutulungan. Yes. Kung sino yung meron, yun ang tutulong. Yun. So para sa akin, more of ayokong tawagin na utang loob, kundi kung masaya ka, kusang loob. Yes, kusang loob. Kung para sa akin, Tama. hindi utang na loob, kusang loob. Lalo na kung kusang loob talaga o kusa ka na gusto mong magbigay, masaya ka, nakita mo, marami kang napapasaya sa, hindi naman sa pamilya mo, minsan pati ka mag-anak mo, di ba? Na hindi ka napipilitan, yun kusang loob, masaya ka doon, okay yun. Basta as long as walang namumwersa sa'yo, di ba? Walang nag-oobliga sa'yo, para sa akin, kahit habang buhay kong gawin yun, kasi kusang loob ko yun. Yun. Galing. Tama. Thank you for that one. Galing, tama. Off shoulder ko. Lalo na kung naiinawan yung burgundy, no? Aluma. Hindi, burgundy yan. Nakalimutan ko yung tawag. Chestnut. Maroon. Something. Ano ka ba? Huwag mong ganyan. Color my hair yan. May kasama pang cellophane talaga yun. Hindi, alam mo, makintab talaga ang hair ko, sis. Oo, iba talaga si Gladys. Si Via, I wanna ask you Si Pia, iba si Pia. Oo naman. Nako. So SB19 Vice Ganda nagsipag-iyakan pala. May revelasyon kay Pablo, no? So like natin yung pinaka-video. Subscribe natin Rider PH Studio. O di ba? So napakaganda ng movie na to, no, kung iisipin natin, no. Ang ganda ng temahan. Kung dito pa lang sa tanungan nila, no, sa pinakang question and answer dito is patungkol sa pamilya yung nilalaman ng tema ng movie na to. Di ba? Patungkol sa pamilya, tapos papasukan pa ng soundtrack ng SB19 Mapa,
na. So yung mapa, wala man sa pinaka-movie to, hindi man soundtrack to. Pag pinakinggan mo nga yung lyrics, talagang binusisi mo, talagang masasabi mo ang ganda ng pagkakasulat, ang ganda ng lyrics ng mapa, no. Talagang nakakaiyak, no. Wala pa man yung movie talagang nakakaiyak. Tapos biglang sasamahan pa ng gantong tema ng movie. Talagang maiisip ko na mangyayari dito, parang habang nagkakaroon ng problema yung pamilya, soundtrack yan, yan yung pinaka part na nakakayak. Habang nagkakaproblema, tapos hanggang sa na-resolve yung problema, diyan soundtrack yan. Talaga naiisip ko na kagad pag sinoundtrack na ako. Automatic sa sinihan, ang madaming mag-iiyakan talaga dito. Syempre mapa yan eh, di ba? Pakinggan mo nga lang yung music niyan, talagang maiiyak ka na eh, no? Di ba? Samahan pa ng movie. Syempre SB19 yan eh. Di ba? Alright yan, so kung gusto mo rin tong panoorin ng dire-diretso, nasa description yung pinaka-link niyan, i-click mo yan para direktang mapunta ka sa video na to, mapanood mo ng walang cut. This time kasi reaction video, kaya kinat-cut natin to ng bahagya lang naman. Okay, so kung gusto mo rin ng ganitong klaseng content, syempre wag mo kakalimutang i-like yung video na to, i-subscribe yung channel ko kung bago ka pa lang, click notification bell para ma-update kita kada may lalabas akong ganitong klaseng reaction video. Hanggang sa muli, marami pong salamat. Is Dog TV. Peace and I'm out. Yeah.